Hello mga ka-tune-in, kumusta na po kayo ngayong araw na ito ng Sunday? Naku, na-miss ko kayo ano. Matagal-tagal na tayong hindi nag-usap ng live dito sa ating YouTube channel. By the way, gusto ko lang magpasalamat sa mga subscribers natin. Tama ba, Mami? 405,000 subscribers ang meron tayo ngayon and still counting. Kaya thank you po sa inyo. Kung piso pala isang subscriber, malapit na akong magkapera ng marami. Napapanood po tayo ngayon ng live sa TuneIn kay Tunying YouTube channel at tayo po sabay ding napapanood sa ating pong Facebook page na Anthony Taberna. Yan, thank you. No isang araw, umabot tayo ng 1.5 million followers. Kaya thank you din po sa inyo. So, umpisahan na natin. Alam niyo naman ngayong panahon na 'to, kapagka hindi ka nakakabalita sa politika o parang wala kang alam sa politika, hindi ka in. Tatalunin ka pa ng mga barbero, ng mga tricycle driver, ng mga nagtitinda sa palengke o kaya nagtitinda ng naglalako ng kung ano-ano diyan sa kalsada 'no. Kaya wala tayong choice kundi makisali sa usapan na 'to. Nabalitaan niyo naman nung mga nakaraan kung sino-sino na nag-interview sa atin pong mga presidential candidates. Meron pong nag-interview'ng one-on-one, babae, si Idol Jessica Soho. Tapos si Tito Boy Abunda, ayan. At siyempre yung DZRH, pinagmamalaki ko. Ang DZRH ay nagsagawa rin ng sariling presidential job interview at ang iba pang mga TV network. Ngayon, I'm sure napanood niyo yung iba, hindi lahat. Kailangan nating makipag-usap sa mga matitindi kasi kung ako lang ang mag-a-analyze dun baka sabihin niyo, bias ako, eh. Eh, talaga naman yatang bawat buka ng bibig mo ngayon pagbibintangan kang bias o pabor kung kanino, depende sa nanonood o nakikinig sa iyo. Well, anyway, huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Napakaswerte natin ngayong araw na 'to sapagkat makakapiling po natin, makakahuntahan natin ang bata pa ako, pinapanood ko na. Si Professor Edmund Tayao. Prof, magandang araw po sa inyo. Magandang araw, Katunying. Pasensya na at naghahabulan tayo palagi ng schedule. Sabi ko kay Armand, sa susunod, at least mga 2 days before. Kasi alam mo, pagka ganitong election period, alam mo naman kung saan-saan ka nahahatak eh. Kaya ang hirap. Oo. Okay lang, Prof. Alam ko naman para ka ding presidential candidate eh. Dahil sa dami ng Para lang. nangungumbida, 'di ba? Sa dami ng nangungumbida, dami ng ginagawa ninyo, malamang ay sisingit-singit lang kami. Maswerte nga kami dahil short notice pinagbibigyan niyo po kami. Prof, bago ko lang puntahan yung isa nating bisita, gusto ko lang klaruhin. Kayo po ba consultant, supporter, o kaya advisor ng sino man sa mga presidential candidates po ngayon? Actually, Katunying, no, in the interest of full disclosure, magandang naitanong mo yan. Sa 5 nangungunang kandidato, at least yung 3 doon, naimbitahan na akong makipag-usap. Okay? Yung isa doon sa 2, no, nakasama ko yung mga kasama niya dati. No? Alam mo naman, I was at the forefront of the federalism movement and nagmula yan siyempre kay dating Senate President Senator Coco Pimentel. Ano? So, alam mo naman kung nasaan siyang grupo ngayon, no? Pero hindi ako naimbitahan doon, no? Pero yung 3, si former Senator Bongbong Marcos, Senator Ping Lacson, and Mayor Isko Moreno. Marami tayong mga kaibigan diyan na siyempre naimbitahan tayo at nakonsulta, pero hindi yung formal engagement as a consultant, no? So far, I have yet to receive a formal invite to that effect. Oo. So, pwede nating sabihin na bagamat kayo nasa academe at eksperto sa political science, ang kung tama intindi ko,
kailangan makahanap sila ng brilliant mind mula sa inyong kinabibilangang sektor. Pero ang tanong ko, kung nakonsulta man kayo ng 3, pwede ba nating sabihin na kayo ay anti dun sa mga hindi nakakonsulta sa inyo at pro naman dito sa 3 na to? Alam mo, Anthony, magandang tanong yan kasi sabi mo nga kanina, no, may mga biases. And honestly, kahit sa pag-aaral, no, ng agam pampolitika, actually tinatawag na agam, pero alam mo naman, sa social sciences kasi, you're talking of the human sciences kung tawagin sa Europe. And wag na nating masyadong gawing technical, pero kung hahalin tulad natin yan sa natural sciences, hindi siya exact science talaga. So, ang gagawin mo, dapat iiwasan mo yung biases. So ako, maaari kong sabihin na iniiwasan ko yung mga biases, pero hindi ko naman masasabi na ako'y libre sa biases. Unang-una, katulad nung nabanggit ko, karamihan nito sa ating mga tumatakbo, kung hindi ko man sila kilala mismo, kilala ko at kaibigan ko yung mga nakapaligid sa kanila. Kaya sa madalit sabi, kapag meron nga ako nakakakuntahan, sinasabi ko na lang na hindi, whether you agree or not with what I say, ito ay hindi kwentong barbero. Ito ay talagang alam ko firsthand. No? So, answering your question, mahirap kasing magsabi na walang bias sa Anthony. And so I will have to say that, for our viewers, our listeners, our subscribers, wag na ho kayong umasa na meron kang makakausap na walang bias. Whether presidential yung pinag-uusapan o luto ni Aling Maria dyan sa tabi sa karinderya, lahat yan may biases. So, thank you po Dan for that, Professor. Anyway, papakilala ko din yung isa pa nating bisita. Hindi basta-basta itong isa pa nating bisita, Prof. Edmond, dahil sa international to tapos nung dumating nga siya dito sa Pilipinas, natuwa ako dahil kung natatanda ko, the first time na na-interview namin siya, doon pa sa morning show, sa Umagang Kay Ganda, medyo na-intimidate nga ako dahil iba kapag medyo Inglesero no? Hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa. Si Professor Richard Heydarian. Prof. Richard, magandang araw po sa inyo. Kamusta po, Sir Edmond? Good Sunday po. Good to join you po. Pwede tayo mag-Ilocano kung gusto nyo. Lumaki po ako sa Baguio kaya yung lola ko parating nag-Ilocano English sa akin. Siyempre, it took some time for us para medyo masanay tayo sa Tagalog nung napunta po tayo sa Manila at sa UP. Tama. Pero salamat ka, Tonying. Of course, pleasure to join you again. Been a while. Opo. Professor, yung tanong ko po kay Professor Edmond, kayo po ba kinukonsulta din ng ilang mga political candidates, mga presidential candidates? Pwede ba nating sabihin na kayo beholden na sa isang particular na kandidato? I'm contractually obliged not to be involved with any party, no, or any kind of office or political personality. So may mga iba-ibang contracts ako na it really prevents me, no, legally from doing that. At gusto ko rin naman yung sinabi ni Prof. Edmond tayo na of course nasa social sciences po tayo, so probabilistic po yung analysis namin. Meron tong limitasyon, and of course personally, meron akong ideas na anong kailangan ng bansa natin. Pagdating sa foreign policy, pagdating sa economic policy. So kung may masasabi tayong biases, meron tayong preferences in terms of at least policy position. So siguro internally, may makikita kang ibang candidates na mas malapit doon sa gusto mong mga policy prescription. Pero in terms of going out and saying etong candidate ay mas maganda kaysa dito or eto talaga para sa akin ang best at eto masama, of course tinatry po namin bilang mga as much as possible, humanly possible, objective analyst, hindi namin po gagawin yan. We're not gonna go out there and rally the flag for one campaign or another. Of course, hindi po namin gagawin yan. But yes, of course, meron kami mga policy preferences. Lahat naman ng tao po ay bias. Bias means meron kang orientation, di ba? Ang mga journalists po may bias. Ano bang bias ng journalist? To speak truth to power.
no? Yes. Kasi kung against ka doon, against ka sa demokrasya, against ka sa speaking truth to power, then hindi po ito tugma doon sa mga basic obligations ng isang journalist. So sa social scientists, meron din kaming bias, and our bias is to have as much as possible objective analysis para hindi lang kwentong barbero. So having bias necessarily is not a bad thing. Paano mo ma-handle yung bias na yan? At anong orientation ng bias mo, doon tayo pwede magdebate, mag-uusap po na mabuti. Actually, the reason why I'm asking this, gentlemen, dahil sa dun sa binanggit na rason ni dating Senador Bongbong Marcos for not granting the invitation of Miss Jessica Soho. Sabi nila, ano sabi nila? Bias kasi Jessica Soho. I for one have openly mentioned na mali ang ganong klase ng paninindigan sa kampo ni BBM. Sabi ko nga kung ayaw nila magpa-interview, okay lang, pwede naman Pero para banatan mo pa yung biases nung nag-i-interview, palagay ko sobra-sobra na yon. Okay, puntahan na natin. Siguro naman napanood nyo na ang mga interview ng mga iba't ibang media network. Unang tanong ko, Professor Edmond, kayo una kong tatanungin, gaano pa ka-importante itong mga presidential interviews o debates for that matter sa pagdedesisyon ngayon ng ating mga mamamayan? Kasi medyo matagal pa naman wala pang mga 100 araw pa yata bago tayo bumoto. Alam mo, Katunying, napaka-importante nito kasi hindi ko na nga tinatawag na political system yung meron tayo. Ang tawag ko na lang klase ng politika meron tayo. Kasi masyadong, lalo na nitong darating na halalan na to, lumantad masyado yung hindi na binibigyan talaga ng importansya yung mga political parties. Of course, I cannot deny the political leaders for having gone that way. Mainly kasi for the longest time talagang formality na lang naman yung sa political parties Kaya lang ngayon talagang lantaran. And so it's as if the political elites themselves are telling the people hindi naman to kailangan, so we might as well not follow it. Which is a pity. No, kasi alam mo, kaya kung binanggit yung political parties, kaya importante itong mga ganitong mga kaganapan, itong mga ganitong so-called presidential interview, that's the only way by which we can vet the candidates. We don't have the institutional mechanisms and processes to vet the candidates even before they file their certificates of candidacy. No? So sa ibang bansa, bago pa man lumantad yan sa publiko na, ako'y tumatakbo bilang alderman o bilang mayor o whatever, kumbaga, nasala muna yan ng mga political party. Dito sa atin kasi diretso sa tao. Kaya yung tao mismo ang kailangang mag-vet nung kandidato. Kahit na sa totoo lang napakalimitado nung pagkakataon na yon na Katunying. Kasi hindi naman natin talaga kilala personally itong mga tao na ito. Kaya nga kailangan mo nung political party, you need a mechanism that can help you vet the candidates. But having said that, mabilis na lang, I would rather we go presidential debate. Alam mo, hindi ko alam galing itong presidential interview na inventong ito. No? Kasi, why? We're talking of biases, Katunying. You know, again, as I've said, you can't really avoid biases. Human sciences always are prone to it precisely because of the kind of beings that we are. No? And this has long been established even before the debate between whether we're a science or not. No? Now, having said that, you'd like the bias to be focused on the candidates, hindi doon sa nag-i-interview. Ngayon mas pinag-uusapan pa yung nag-i-interview kaysa yung interview. Ay, sus, Ginoo. Masasala ko kayo doon. Actually, tatanong ko nga sana sa inyo, bago ko lang tanong yung the same question kay Professor Ederian. Yung mga nag-i-interview ba, sa tingin nyo ba, ayoko naman kasing tanongin actually yung competency ng mga nag-i-interview. O sige, qualified ba? Qualified ba yung mga nag-i-interview? Ano bang klaseng mga tanong ang pinagtatanong nitong mga nag-i-interview?
sapat ba yon para makilala talaga ng publiko itong mga kandidatong hindi naman talaga natin kilala at hindi natin alam kung ano laman ng isip? Well, alam mo kasi, debate din yan sa political science. Ano? Kaya nga, we are really encouraged and if not somewhat forced, no, to actually do our job and do research and write. Kasi, you know, when it comes to politics, parang nado-dominate talaga ng mga journal yun. Kasi on the job talaga sila, nandun sila eh. Pero yung proper training kasi, iba yung training ng journal sa training ng political scientist. Now, sino ba ang merong karapatan dito o qualified? Actually, Katunying, wala dyan masasabi natin na mas may qualification. Kung hindi, mas maganda dahil ito ay public discourse, no? Eh, dapat hindi lang isa ang nag-i-interview. Dapat merong representation from the different stakeholders. Precisely because basically this is a discourse nga eh. Kung yung isa lang yung nagtatanong, eh parang siya lang ang nakakaalam ng mga dapat na itanong. Okay? So you have to have a representation from the business sector. No, when you speak of policy discussions, then you have to have an expert in economics, in international relations, and lalo na ngayon, tanongin mo si Richard dyan sa tawag dito, nagiging reorientation ng political spheres. No? Eh hindi man lang pinag-uusapan yan ng mga kandidato at hindi din na itatanong ng mga journo. Eh mas malawak ang epekto nito kaysa sa pandemya sa pagka nangyari yung sinasabi kong yun. Professor Richard, same question. Same question. How important are these interviews / discourse / debates kung ano / forum kung ano man ang tawag natin doon? At ito bang mga interview yung ginagawa na to ay yung nag-i-interview ba ay naitatanong ba yung gusto mong itanong? Hindi, nagustuhan ko talaga yung sagot ni Prof. Tayo, no, dito sa issue na yan. Well, unang-una, hindi ko naman sinasabi na ideal yung situation sa Amerika. But in fairness, at least sa Amerika, meron silang tinatawag na primaries, no? So bago ka maging kandidato ng partido mo, dadaan ka talaga sa butas ng karayo, 'di ba? Grabe yung primary process, 'di ba? Parang halos isang taon 'yan nung nakita natin ng 2020 elections. Yung buong taon until November, lumalaban yung mga Democrats para sino magiging kandidato nila. So doon sa process na 'yan, nakita natin na subject talaga sila sa scrutiny, no? May mga debates, may mga interviews, yung iba nagsusulat pa, yung iba nakikipag-usap sa mga bloggers, social media influencers. So parang so sana, 'di ba, gusto natin yung magiging presidente natin, yung commander-in-chief natin, medyo subjected din sa scrutiny na yan. Now, of course, natutuwa tayo dito sa social media. Of course, sa social media tayo ngayon, ginagamit din natin yung social media as experts, as journalists to reach out to the people. Pero ang reality kasi ngayon is nado-dominate na po ng bloggers, no? People na walang necessarily may orientation ng journalists or political science. Hindi ko sinasabi na mali sila. I'm just saying, iba po yung orientation ng mga bloggers, vloggers, and mga others. Parang sila yung nagda-dominate ngayon ng mga diskusyon, whether cultural and increasingly even political. Eh may limitation po yan kasi the bloggers, not all, but a lot of them hindi necessarily, bound dun sa journalistic rules, yung basic rules of objectivity or yung training po ng mga social scientists. At nakikita natin, maraming mga bloggers dyan, parang more like, how would I say it? Parang sila yung mga glossy propagandists po ang trabaho nila minsan or the way they handle it. Or it's more very entertainment-oriented. Kasi syempre, habol mo dyan, engagement eh. Kaya nga po mahalaga itong mga interviews na sinasagawa ng mga iba't ibang channels, iba't ibang journalists. Dahil yun nga, meron tayong at least may method tayo. And in fairness, nakita natin, tinatanong lahat ng mga kandidatos. So may access sa different candidates. Same yung questions, similar yung methods. So doon, medyo may point of comparison na mabuti ang mga tao, which you may not get from social media alone. Kasi doon, medyo curated, or pinapapogi or pinapaganda lang yung kanilang kandidato at the expense of others. Yun po yung wala sa mga sinasagawa yung mga interviews or kami, pag nag-interview kami sa mga candidates, sa mga others. So yun, sa tingin ko, yun yung added value ng mga interviews niyan. So tama si
Prof. Taya, na I really look forward also dun sa yung mga commission debates ng COMELEC. But alam din natin may limitasyon din yung mga debates na yan, di ba? May limited yung time na pwede mag-discuss ng bawat kandidato. Minsan siguro totally 15 minutes or 10 minutes per candidate. Buti nga dito sa mga sinasagawang interviews, umaabot po ng 1 oras at 10 questions sometimes, no? And more. So for me, the more the merrier. Kasi hanggang recently po, purong umaasa lang po tayo sa TikTok, sa Facebook. Totoo meron siyang value, pero kapos para sa akin. Kapos yung scrutiny. More pa, diba? Okay. I want to be more specific, Professor Richard, no? Napanood natin ang one-on-one interview ni Tito Boy Abunda sa mga kandidato. Napanood natin yung Jessica Soho. Napanood din natin, siguro, napapanood niyo rin yung 4 na tigasin ng DCRH sa mga kandidato. Talagang imagine 2.5 hours kang nakatayo doon, yung mga kandidato, 2.5 hours na 4 na journalist ang bumubugbog sa'yo. Sa ganung format, merong one-on-one, si Tito Boy halos sa 3 feet lang yata ang layo ng mukha. Talaga, Si Jessica naman, medyo siguro mga 3 meters naman yun. Pero itong format ng DCRH, parang wala kang masusulingan eh. Bawat lingon mo, bubugbugin ka. Alin sa tingin mo, at least dun sa 3 na mention ko, alin sa tingin mo yung mas pasensya na kayo, mga kasama kong journalist, kayo yung analyze namin dito. Alin sa tingin mo ang pinaka-swak na meron tayong mapupulot bilang mga botante? Well, I think each of them may value, no? Kasi yung format kasi brings its own kind of pressure and scrutiny, no? So iba yung binibigyan ka ng 5 minutes to explain, no? Yung isang specific issue, tapos 10 questions, katulad ng ginawa ni Tito Boy. Iba yung parang bugbog na press conference type. So doon mo makita kung witty yung candidate, mabilis siya mag-isip, mabilis siya sumagot. Iba yung medyo yung formal na ginawa ng nila Jessica, no? Na para medyo presidential debates ang dating, no? So for me, each of these formats bring each side ng bring parang in-expose kung talagang explain yung isang issue na yan, whether in 1 minute, in 2 minutes, or in 5 minutes. So may mga medyo long form, may mga short form, may medyo more zinger, buzzer, medyo may substantively discussed. For me, kung talaga mahusay kang tao, kaya mo lahat ng format na yan. And parati ko sinasabi ko sa sarili ko, bilang isang political analyst, minsan nagla-long form podcast kami, 3 oras nag-uusap kami. Kung talagang matino kang mag-isip, kaya mo yan. Pero at the same time, minsan 1 minute lang binibigay sa'yo. Di ba? Kunyari, di ba? Nasa 24 oras ka or TV Patrol ka. If magaling ka, kaya mo rin i-explain 1 minute yung talaga yung gist ng issue na yan. For me, kung kami nga yung mga political analysts, may pressure sa amin na ganito, kung ikaw gusto mag-presidente, kung gamay mo talaga yung issue, dapat kaya mo rin yan. So for me, Katoni, no, talagang mahalaga na lahat ng mga iba't ibang formats ma-expose yung mga candidates para makita natin gamay talaga nilang issue. And if they can handle pressure, if they can handle yung intimidation. Kasi maging mahirap po yung trabaho nila once they're president, may interview sila abroad, may meet nila yung mga global leaders, di ba? At minsan may press conferences, may scandal, may issue. So in a way, dapat magpasalamat sila sa media. Tinetrain po sila ngayon in terms of PR training. Kasi kung yung team lang nilang tatanungin mo, syempre yung team nila gusto lang sila papugin, may curation. But in the reality, once you're there in the arena of politics, bilang isang presidente sa global level, ang Pilipinas, medyo nagiging importante tayo, talagang masasubject ka to different kind of formats of journalism, no? And sa Amerika, ang kagandaan po doon, transparently biased sila. So kunyari, kung Fox News ka, alam mo conservative talaga, pro-Republican. Kung MSNBC or especially CNN, alam mo Democrat yan. So at least sa US, alam mo yung host sa'yo, anong orientation ng host. So you leave it to the audience themselves to process it. Sa Pilipinas, medyo wala tayong transparently biased. Lahat tayo namanggap na perfectly objective tayo. Iba-iba yung formats. Medyo lalabas talaga, ma-juice out mo yung candidates. And para sa akin, gusto ko pahirapan yung candidates kasi mahirap yung trabaho na kukunin nyo. Mabigat talaga yung magiging... Ibigay namin sa inyo mamaya, next June. Totoo. Okay. Professor Edmond, babalikan ko lang kayo, no? Siguro naman na nasubaybayan niyo yung mga sagot ng mga kandidato.
Pagka po ba may nakikita kayong kandidato na magaling sumagot, mahahalata nyo ba kung nag-practice lang yon o talagang natural sa kanya yung sagot niya, lalo kung mahihirap yung mga tanong? Prof, meron ka bang nahalatang magaling lang, kumbaga coachable lang, magaling lang talagang mag-execute yung na-practice nila? Oo naman, Katunying. Actually, yung sinasabi mo na coachable, minsan nga hindi pa nga coachable. Pero halata mong kino-coach siya, pero hindi siya coachable. So, tama yung sinabi ni Richard kanina na, at the end of the day, you are also measuring the right word is resilience nitong mga tao na ito. Kasi kung alam mo talaga yung policy position mo, talagang kaya mo dapat ito na ma-explain. At alam mo, yun ang importante kasi sa isang politiko, no? Hindi tamang sabihin na hindi na natin i-discuss sa publiko kasi hindi naman nila maintindihan yan. Mali yun. In fact, the burden is with the policymaker, with the political leader, kasi dapat siya kaya niyang i-translate yon in a way na maiintindihan ng mga tao yung mga napakahirap na mga isyong yon. Nang sa ganun, maintindihan natin. Alam mo kasi kahit na hindi aral ang isang tao, merong instinct na matatawag yan. At kung meron niyang experience, kaya niyang i-translate yung kanyang instinct, yung kanyang experience sa tamang policy direction. Pero kung wala ka rin naman experience at tapos lumalarga ka, medyo mahirap din yun. So, yun ang kailangan mong balansehin kung ikaw ay tumatakbo bilang pangulo ng isang bansa. Pagka ba tumanggi ka sa imbitasyon ng interview, ano ba ang ipakahulugan ng tao dun sa kandidato na yun? Lalo bago mo na sagutin, Prof, hindi niya pinagbigyan yung isa pero pinagbigyan niya yung iba. Hindi naman yung talagang ayaw na niya magpakita sa publiko altogether. Well, I'm referring to Bongbong Marcos. Tinanggay niya si Jessica Soho pero napapa-interview naman siya sa iba. What does it say about BBM? Alam mo kasi depende sa interpretasyon natin kung anong tingin natin doon. Iba't iba naman ang naging reaksyon ng mga tao. Siyempre, hindi natin maiwasan na ito ay gagamitin sa politika. So, nakita na natin yung napakaraming mga negative reaction dito sa hindi pagdalo ng dating Senador Bongbong Marcos. But having said that, ganun din naman sa side ng dating senador na siyempre may kanya ding batayan kung bakit hindi siya dadalo sa isa pero dadalo dun sa isa. Okay? Meron ding pangatlong punto de vista dyan, Katunying. Maaari din naman at ito'y napag-usapan din ng iba't ibang mga tinatawag nating eksperto na kung ikaw ay nangunguna na sa laban, wala ka namang ganansya kung ikaw ay sasali pa dito sa ganitong mga kaganapan. Pero binanggit ko din naman sa kanila na, alam mo, kung babalikan natin yung mga nakaraang halalan, halimbawa, noong 2004, sabihin na natin whether may dayaan o walang dayaan, kung ang batayan lang natin ay yung mga surveys nung panahon na yon. Nung walang dinaluhan si FPJ kahit isa man lang na interview at debate, nung una talagang nangunguna siya. Kung hindi ako nagkakamali, double digit ang lamang niya kay dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo. Pero hindi siya dumalo sa kahit na isa, syempre ibang sitwasyon 'yon kasi kahit isa nga wala siyang dinaluhan, So, medyo may mga tinabangan doon at bumaba ng significantly yung naging neck and neck yung laban ni FPJ at ni dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo. Nung 2015, sigurado natatandaan natin itong lahat kasi recently lang. Hindi naman nagra-ranking si dating Davao City Mayor at kandidato for President na Digong Duterte. Panglima siya, kung hindi ako nagkakamali. Yes. Nag-pick up lang yung numbers niya Pebrero na nung nagdebate na. So kung akong tatanungin mo, of course, this is my point of view as someone who's trying to make sense of it all, is that if I have the numbers, all the more that I should be attending these events, expecting that
it's a crucial part of the campaign. And therefore, I have to use it as an opportunity to really cement my place already. No? Pero yun na nga iba kasi yung thinking ng tao, Katunying. So hindi natin masabi exactly kung paano magiging pagtanggap dito. Opo. Okay, Professor, gano'n lang tayo. Balikan lang tayo, Professor Richard, Professor Edmond. Puntahan na natin yung performance na naman ng mga kandidato sa interview. Sa Jessica Soho interview, wala naman si BBM doon. Professor Richard, sa tingin mo, sino ang nag-stand out doon? Again, baka lalabas sa parang promoting one candidate. But let me say it this way, no? For me, at least I think Senator Pacman really did much better than many people expected, no? Kasi kumpara doon sa mga, I would say, some of his public interactions before, parang mas gamay niya yung mga issues, mas confident siya, the way he handled and projected himself. At nakita ko relatively positive yung reaction sa kanya. So for me, I'm not saying siya yung best performance, pero I think kumpara dun sa expectation natin before, malaking improvement talaga ni Senator Pacquiao, which shows kung talagang focus siya sa isang bagay, fighter talaga yan, talaga kaya na i-master yan as much as possible. Kasi dati parang distracted syempre si Senator Pacquiao. May mga boxing pa, yung retirement issue niya, ganun. But now na nakikita natin 100% focus siya, nakikita mo rin yung improvement in terms of yung self-projection, in terms of yung analysis ng mga issues. So yun, ako natuwa ako. At saka yung central message niya na talagang anti-corruption siya. For me yun lang. I'm not saying mas maganda yung performance niya, but I think base sa expectation ng tao, many people are saying, oh, parang ganda ng performance ni Senator Pacquiao. But of course, other candidates nakita natin na, they were able to substantiate yung mga answers nila dun sa mga key issues na ni-raise ni Jessica Soho. Kaya ako nasasayangan ako kasi nakita naman natin si Senator Marcos handled himself pretty competently, di ba, dun sa mga ibang interviews. At kayang-kaya naman niya i-explain yung mga issues in a very detailed and substantive way. So sana nagpakita din siya kay Jessica Soho para wala ng controversy. But that was their decision. That was their choice. And accordingly, of course, nagkaroon discussions ng gano'n. Doon sa interview ni Tito Boy Abunda, sa tingin mo, sino ang, gano'n din, same question, who stood out? Well, I mean, medyo controversial siguro yung part na yan. But parang ang pansin ko si Vice President Lenny yung only candidate na na-criticize niya lahat doon sa fast talk part na medyo parang wow, ano yun? Kasi lahat ng iba, either parang kunyari, si Pacquiao na-criticize lang niya si Isko and BBM. Si Isko na-criticize lang niya si Lenny and si Marcos, di ba? Yung iba parang ayaw niya na magsabi ng anything negative, including si Senator Marcos, sabi niya, ayaw ko ng negative propaganda, so very diplomatic siya. Pero si Vice President Lenny, biglang lahat inattack niya, no? Lahat na-criticize na, which for me was very much out of character, no? At hindi ko nga alam ko pre-tape siguro yan, so hindi alam na ibang candidates, inattack pala sila ni Lenny, di sana sumagot yung iba, di ba? So for me, hindi ko sinasabi maganda yan necessarily, but I can say based on social media engagements and interactions and all, yun yung parang, wow, ano yun, di ba? So, siguro sabi ko, ito ay preview siguro sa mangyayari sa COMELEC debates na siguro mag-a-attack sila and all. And just to say something on this, yes, tama naman sinabi ni Prof. Tayaw na, siyempre kung ikaw yung front runner, lalong-lalo na kung ganong kalaking lead mo, para sa'yo, siyempre calculation mo is less room for mistake, di ba? So, naiintindihan ko na magiging more cautious yung isang team na yan dahil alam nila everyone is going after him, no? Or after her for that matter. Pero sana naman dun sa commission debates ng COMELEC, lahat magpakita kasi dito talaga kailangan na makita ng taong bayan yung face-to-face interaction niya. At nakita natin in 2016 elections, gaano kahalaga yung mga debates. At yes, alam natin si President Duterte talaga yung standout star. Again, not necessarily, kasi ang issue kasi dito, pwede natin i-analyze yung kagandahan ng sagot. Pero alam natin, at the end of the day, it's audience impact. Yung audience impact. Mahalaga. Yun ang talagang titignan natin. And yun nga, going back dun sa interview sila Tito Boy, feeling ko yun yung malaking impact. Not necessarily positive or negative, pwede natin debate na yan. Pero yung fast talk part ni Lenny, feeling ko ang pinaka-controversial or exciting kung ikaw yung supporter niya. Diba? Actually, they are capitalizing on it. Yung Lenny camp and supporters. However, may backlash din naman yun, especially dun sa aspeto nung kay Manny Pacquiao. Kasi
doon sa interview kay Jessica. Jessica, ano sabi niya? Positive yung sinabi kay Pacquiao, right? Sabi niya, kaya boboto, siya dapat, parang something like that Siyang Tapos nagalit pa si Senator Lacson, di ba? Sa Twitter, kaagad, sumagot siya, ayoko mag-epal na. I mean, yun nga, immediately nakita natin na may reaction. And for me, that could be politically problematic dahil, di ba, gusto nila Lenny Camp eventually magkaroon ng unity opposition. Let's say if really goes down between Bongbong Marcos and one of them na medyo similar, then gusto nila sana mag-rally behind, di ba? I don't think that will happen, but yun ang gusto nila. But I think this made it a little bit more complicated kasi si Pacquiao, true and true, very positive siya kay Lenny. Either no negative or positive sabihin. But kay Lenny, medyo nagkaroon ng parang, wait lang, akala ko noon na okay kay Pacquiao, ngayon sinasabi mo, intention is not enough. So anong sinasabi mo? So yun lang, for me, politically speaking, in terms of yung plans for unity opposition, I'm not sure that was the best thing for Lenny to do. So siguro kailangan na bumawi. Pero yung audience impact at yung ma-excited yung kanyang mga supporters, yes, of course, nagawa yun. Kaya balansahin mo talaga sa politics yan. Are you gonna excite your base or are you gonna reach out? At minsan, mahirap i-balansa yan. You have to make a choice. I don't know if this was a strategic conscious choice by Lenny or nadala lang siya sa doon lang sa mahabang interview. I don't know. I have no insider information po. Actually, importanteng magkaroon tayo ng tamang perspective doon. Baka nga nadala lang nung init ng sitwasyon, Na-excite siya. Imagine, inilagay ka doon sa isang sitwasyon na para bagang, sabi nga no isang vlogger, binigyan mo ng chance yung ini-interview, nababuyin yung ibang kandidato. At kinagat, di ba? Kasi yung iba hindi sila kumagat. Si BBM, very safe, di ba? Which is very consistent. Nakita natin in his debates for vice presidency, among others. Nakasama ko rin si BBM sa mga talks, di ba? Back-to-back kami, gano'n. Very diplomatic talaga siya. Sobrang diplomatic siya. So, I don't know. Siguro kung ikaw yung ibang candidates, magka-calculate ka. Are you gonna go all out? At lalabas na siya yung diplomatic at ikaw hindi? Or you're gonna go all out at lalabas na ikaw ay honest at siya hindi? Diba? So, depende rin how you frame the issue like that. At nakikita ko, yun din ang discussion ngayon. So, when I said this may not be good dun sa unity opposition plan, sabi ng iba, at least honest yung candidate namin. At yan naman ang hapon ng tao. Tignan mo si Duterte. In-attack niya lahat dun sa mga debates dati. Audience impact, boom, boom. I'm not sure if that analysis is correct, pero may ganun na prevailing sentiment among at least supporters ni Lenny who are defending her very tough comments against all other candidates. Okay, Professor Edmond, same line of topic, Yung bang mga amongst the candidates na in-interview ni Tito Boy sa ni Jessica, hindi pa kasi kumpleto yung DCRH. Sa February 2 pa si VP Lenny sa DCRH Kaya yung dalawa muna ang ating talakayin mabuti. Sa tingin mo sa Jessica Soho and Tito Boy interview, sino naka-score doon ng pogi points amongst our voting population? Katunying, sagutin ko muna yung unang-una mo, doon sa tatlong klase ng interview, alin doon yung para sa akin mas okay. Kahit hindi pa kumpleto sa format. Yung format, kahit na hindi pa kumpleto yung sa DCRH, yung unang-una panel kasi yan, meron pa akong preference sa panel, kasi parang si Dr. Contreras lang, si Professor Contreras lang ang hindi journo ata doon, Sana okay lang na may journo, merong political science professor, pero sana merong taga business, merong siguro retired military para may military perspective, kasi whether we like it or not, we're veering towards that direction now, lalong-lalo na napalakas yung ating armed forces to a certain degree. So sana ganon, So in terms of format, I prefer the DCRH format. Now, as to who performed the better to my mind, in both tawag dito, Jessica Soho and Boy Abunda, kahit to a certain extent na interview na sa DCRH, I would say ang nag-pick up doon is Senator Ping and
and Isko Moreno, no? Para sa akin even-handed, no, naman yung performance nung dalawa, no? Why did I say that? Kasi consistent yung kanilang kumbaga meron talaga silang meron silang tawag dito campaign strategy, and I'd like to think that was followed. The campaign strategy of Senator Ping, to my mind, is to present to the public that he's the quote-unquote the most experienced and the most prepared. And I think he followed the script rather religiously and competently, no? Si Mayor Isko lang isang blooper, no, yung inamin niyang ang tawag dito, binulsa niya yung naiwang campaign fund. Walang pinagkaiba yan doon sa tanong na okay lang bang tumanggap ng pera kapag yung tawag dito, yung bayad sa boto na sinagot ni na okay lang yan. Yung mga ganon, syempre hindi mo sasabihin publicly. No? Kasi kahit sabihin natin na tanggap naman yan at yan naman talagang ginagawa ng karamihan, hindi pa din magandang tingnan. No? Lalong-lalo na maraming mga malisyosong mga tao. Alam mo, hindi pa rin isip yan. No? So, other than that, I'm inclined to think that Mayor Isko's performance has been effective. No? Naging maganda yung kanyang performance. No? Hindi, total, napanood mo naman pala yung at least first 4 interviews ng DZRH. Wala pa kasi si VP Leni nga. Anong masasabi mo ron? I think parang lahat sila prepared na lumalabas. No? So, hindi din masyadong napapag-usapan kasi sa totoo lang, siguro naging practice na nila yung unang 2 interview, no? So kaya medyo walang masyadong naka-practice na. Pero alam mo, Prof. Edmond, Prof. Richard, medyo ako personally, obserbahan ko yung interview ng DZRH. Parang ang hirap ng segment na strategic crisis scenario. Tapos tatanungin ka ng isang sitwasyon na ikaw na presidente. Ang hirap, tingin ko mahirap 'yun, ha? Mahirap 'yun. Actually, 'yun yung isa sa mga dapat tinitingnan. Sa pagkakaintindi ko, tinetest siguro yung mga parang tipong mamasapano type of issues, no? So parang 'yun yung tinetest niya sa tingin ko. Executive decision. Ano tingin mo dun, Professor Richard? Yung ganung klase ng... tama yung sinabi ni Prof. tayo na resilience ng candidate ang kailangan mong gamitin. I personally do not use the word resilience as much kasi parating ginagamit yung word na resilience pag may bagyo or nawawala si Richard. You have to, tignan mo yung anti-fragility niya, kung kaya talaga niya, kung fragile siya or madali siya maano. For me, alam ko for instance, sa US debates, meron sila yung mga pag gumising ka ng 3 a.m. at sinabi sa'yo na may crisis, anong gagawin mo? Yung ganun, di ba? May parating mga questions na lumalabas sa US debates. Kasi bilang presidente, crisis can happen any moment in the 24-hour cycle, di ba? So for me, mahirap yun. Kaya natuwa ako na pumayag. Majority of the candidates, Vice President Leni had an explanation na may conflict of schedule daw. But para sa akin, I rather have more of those questions. Tama po yan. Kasi gusto malaman, kasi yun nga kung hindi ka makapagsagot ng mabilis doon sa tanong na yan, what if nangyari sa totoong buhay, di ba? Kaya nga simulation, parang simulation yan mental simulation yan, di ba? Kasi the real situation will be 10 times more stressful. Pero yung sasagutin mo ng matino, live or pre-tape, whatever, mahirap din yan, stressful din yan. So doon mo gusto makita talaga yung anti-fragility or resilience ng candidate. So for me, tama. At masaya ako, pumayag yung mga candidates at pinatulan nila yung mga tanong na yan. Yun lang. Ewan ko kung pumayag sila o inambush sila ng DZRH dun eh. Well, I mean, that's where journalism comes in, di ba? Kasi kung masyado mo sila, pampered or prepared, nawawala yung spontaneity. Let me emphasize that. I think spontaneity is an important factor. Kung makikita mo, under pressure, out of nowhere, nakapagsagot siya ng maganda or hindi. That will tell you also more likely kung itong mga tao, pag may nangyaring shocking na foreign policy or domestic crisis, kung pwede rin sila sumagot ng matino right away. So for me, simulation yan, and that's a good thing. I would love to see more of that, no, pagdating sa mga ganito.
Professor Richard, kung ikaw magtatanong ngayon, kasama ka sa, halimbawa, sa COMELEC Right. sponsored debate, ano gusto mong itanong, kaisa-isang tanong na gusto mong itanong sa lahat ng mga kandidato? Honestly, for me, ang preference ko is there should be a part na general questions para lahat may sapat na panahon na sumagot dyan. But there should be always one curated question per one candidate. Yung pinaka malaking controversial issue sa isang candidate. Sabi natin yung isang candidate, ang issue sa kanya is paiba-iba siya ng stance. So bigyan mo ng chance na explain niya, bakit ganon? Is this lack of conviction or is this because you're dealing with the evolving situation? O yung isang candidate, sabihin natin na sinasabi na ikaw hanggang parang magaling ka lang dahil sa tatay mo. So you give a chance to that candidate to explain ano yung achievements siya mismo. Or yung sasabihin na iba, yung asawa mo yung magaling. You know what I'm saying? So I think each candidate dapat may curated na tanong na medyo mahirap, pero bigyan mo ng chance ng candidate na yan para to dispel yung mga myths, mga propaganda, yung mga negative perception. For me, I rather go for that. So for each candidate, I will have one curated question. And you can guess what it will be for Senator Lacson, for Senator Pacquiao, for Isko Moreno. Yung pinaka-controversial issue sa kanya, bigyan mo silang chance to clarify it. And for me, that will be good. Kasi minsan yun nga yung problema, yung candidates, nabebesiege na sila, sabi na, di na namin papatulan, kung talagang sinungaling yung sinabi laban sa kanila, or myth yan, then people will never have a chance for clarification. So I want one controversial, clarificatory, bespoke, curated question to each candidate. At dyan dapat magaling yung journalist. At dyan dapat magaling yung mga gumagawa ng mga tanong, di ba? Kasi doon mo makikita kung talaga pinag-aralan nila yung candidate at na-make sure na fair sa each candidate. Kasi hindi naman pwede pa-cute lang tanong mo dun sa isang candidate tapos napakahirap naman dun sa isang candidate. Hindi. Dapat lahat sila similar yung level of pressure and scrutiny para makita din natin, you know, para mabigyan sila ng chance at makita din natin kung mahusay talaga tong candidate na to. Mental agility kasi din ang issue dito. Opo. Sir, magpa-fast talk din ako sa'yo, ha? Ambush yan, hindi yata kasama yan sa mga ano namin. Okay. Mag-fast talk lang tayo. Ano masasabi mo sa mga kandidato na to, sa mga dato? Okay. BBM. Diplomatic, I would say. Napaka-diplomatic talaga ni Senator. Okay. VP Lenny. Surprising. May mga siya, may bigla may ibang side siya na hindi surprise ako doon. Okay, Ping Lacson. Consistent. Yorme, Isko Moreno. Bagets. Kasing rubber shoes niya, Adidas, na mapansin ko parati yan. Okay, Manny Pacquiao. Fighter, definitely, fighter. Hindi ko matanong sa iyo si Leody de Guzman, hindi sinama nung iba eh. Di si Arista yata. Progressive, I would say. Yeah, palaban din yan. Isa pa yung fighter niya. Alam mo, natutuwa ako na actually dahil hindi siya sinama dun sa mga ibang debates, lalong binibigyan ng attention si Leody. Para sa akin, maganda na lumabas siya, nag-complain siya para bigyan naman siya ng more chance and opportunity. So natutuwa ako eventually for Leody. Yes, palaban din siya. Okay, paunahin na kitang umalis, pero gusto kong, Professor Richard, gusto ko lang malaman, ano ang, among these candidates na pag-usapan natin, 6 silang na nabanggit natin ngayon, right po. sa 1 to 10 ang pinakamataas na grado sa interview, pinakamaganda ang performance so far, sino ang bibigyan mo ng pinakamataas na grado among the 6? Well, una-una sabihin ko, diplomatic din ako. Lahat sila pasado para sa akin, no? Kasi if you put all of those elements together, in fairness, I think na-address na issue. So I think everyone is above 7 for me, no? Pero may mga candidates na I think substantively more consistent and all through and through. And I would say Senator Lacson did very well in that sense. Agree ako with Prof. Tayo na talagang kung titingnan mo si Senator Lacson from Jessica Sow debate to the other interviews, etc. Very consistent siya. Talagang kita mo gamay na gamay. Parang elder statesman ang dating. Although of course hindi siya ganun katanda. Pero parang doon mo makita he stands head and shoulder above everyone else in terms of yung projection of master of the issue. Pero in terms of audience impact, sabi ko nga whether positive or negative, I think yung ginawa ni Lenny sa fast talk niya, yun yung pinag-usapan eventually afterwards, no?
Sana pinatulan din ni BBM or something, but hindi. So for me yun, yung pag safe sagot na clean ganon, bibigay ko kay BBM. Talagang mahusay siya in that. Pero yung consistent, substantive, yung gamay niya, I would give to Lacson. Audience impact, I think Lenny stole the show a little bit dun sa Fast Talk. Whether it helps her campaign down the road, I have some questions about that. So yun lang, yun ang pwede ko sabihin niya. Pasado silang lahat sa akin. I'm happy. I'm very happy about it. Professor, salamat po sa inyong oras. Kahit na alam ko, panahon ng pamilya, panahon ng pagpapahinga, pinaunlakan niyo po yung aming imbitasyon. Mabuhay po kayo. Opo, salamat po. Ako, Sabbath day kasi talaga in-observe ko. So magsisimpat na tayo mamaya. Pero alam ko, mahalaga talaga issue na to para sa ating bayan. At tuwan-tuwa po ako na kausapin ko kayo ulit. Kasi alam ko talaga, pag kayong kausap ko, marami tayong ma-explain na mabuti. At it's good also to join Prof. Tayo on a Sunday. And God bless po, and looking forward to more conversations in the future. God bless sir. po. Thank you. Thank you, sir. Professor Richard, maraming salamat. Maraming salamat kay Professor Richard Heydarian. Ayan. Nung bagong dating dito sa Pilipinas si Professor, head turner yan eh. Siyempre, bago siya maging head turner, ito si Professor Tayo muna head turner dati kasi ibang klase, iba-ibang klase ng hairstyle ni Professor. Professor! Hindi mo talaga makalimutan yun. Hindi ko makakalimutan long hair mo tapos nagpa-skinhead. Parang nalilito na ako doon sa buhok mo. Buti nga ngayon parang medium na eh. Actually, magpapaikli ako ulit. Napakainit. Mainit ang panahon. No? Okay, bago lang tayo magpaalam, bigyan nga namin kayo ng among the candidates, sino valedictorian sa inyo basing on the interviews na napanood na po ninyo? Alam mo, Katunying, talagang hindi pa ako makadecide eh. Gusto kong makita talaga yung debate na debate talaga. Kasi katulad nung sinabi mo na situational na question sa DCRH, mas mainam kung sila mismo yung nagde-debate at nag-uuntahan. Parang walang pinagkaiba yan dun sa, kung naalala mo yung debate dati nung 2016, ano? Nagtanong si Presidente Digong kay the late Senator Miriam Defensor Santiago. Ang tanong lang niya, how are you, ma'am? No? So, alam mo, it doesn't have much to do with policy positions or reaction to particular issues, but so much displays the character of the person, which is of course something that is also important as far as the leader of the country is concerned, no? So hindi mo makikita yan sa mga interview. So sa madalit sabi, parang kulang pa yung aking mga variables to decide who among them really really stood out, no? Pero katulad nung nabanggit ko nga din kanina, mukhang maganda naman ang performance so far ng mga kandidato, lalo na nung nabanggit ko nga si Senator Ping, si Mayor Isko, no? And of course, already in fact, I was quite surprised that the former senator would not attend the interview kasi I'm sure it's not because he could not answer questions. Alam mo, naging consultant ako ni former Senator Bongbong Marcos nung siya'y senador at chair ng Committee on Local Government. Alam mo naman na ang aking day job ay policy consultant. So yes. Sa local governments ang aking cup of tea talaga, no? So that's the reason why as early as the time of former the late Tatay Nene Pimentel, consultant na ako ng Committee on Local Governments. Nakita ko first, kaya nga nung lumabas yung issue na hindi siya nakatapos, hindi ko na tinignan yun kasi ang daming mga naging leader ng bayan na hindi naman talaga tapos, pero magaling. Pero kaya nagtaka, bakit hindi umattend nung interview? So, binanggit ko yon just to show that, I could probably have anticipated that he would have performed at the same level as Senator Ping and Mayor Isko. Yung po sa mga nanonood po sa atin ngayon na mga kababayan natin sa Pilipinas at saka sa abroad, gusto ko po na
na magbigay kayo ng mensahe sa kanila on how to look at these interviews, this forum, or debate for that matter in the coming days para po maging tama yung kanila pong pagpapasya sa May 2022. Professor, go ahead po. I appreciate, Katunying, that you know, you're asking me that, and this is a good opportunity. Unang-una po, whether kayo'y nandito o kayo'y OFW na nasa abroad at talaga namang nakakatulong sa pagpapupunyagi ng ating ekonomiya, sana po maging mas mapanuri po tayo. Ako'y hindi naniniwala, Katunying, na yung sabi nila yung 75 na nakapagdesisyon na, yun na yun, no? Kahit na 5% na lamang yung hindi pa nakapagdesisyon, ako'y naniniwala na yung 95% na yun maaari pang magbago, no? Kasi mahigit 100 araw pa ang dadaan bago, kumbaga may panahon pa para tayo talagang makapamili. Ngayon, yung mga vloggers na sinasabi, nandun na tayo, talagang sumikat sila, pero mas sikat sila dati. No, lalong-lalo na nung nakaraang halalan, no, kasi nakita nila ito palang mainstream media may mga kulang o may mga biases. Pero ngayon ang lumalabas kasi, Katunying, may mga biases din lalo itong mga vloggers na ito, ano? Yes. Kaya kung ako ang subscriber at ako ay netizen, no, ako vlogger din ako, no. So kung meron kayong nadinig, may nabasa kayong balita at nakita kayong pinag-uusapan, fact check po ninyo, ikumpara ninyo yung sinasabi ng lahat ng mga vlogger doon sa mainstream media at vice versa. So I'm inclined to think that there's a kind of leveling that's already happening, no? So yun po yung isa sa mga, no, you go out of your way kasi anyway pandemya, karamihan naman nasa bahay lamang ngayon. So I'm inclined to think you have enough time to really make more sense of the issues that's happening. So yun lang po ang paraan para makapili tayo ng kung sino talaga yung nararapat na papalit sa gobyerno natin. Professor Edmond, maraming salamat po sa uulitin. Thank you. Yeah, salamat, Katunying. And as I've said, no, sana lalo na pagka ganitong mga klaseng interview, bigyan mo ako ng mas panahon para ma-schedule. Promise. No? Alright, salamat. Thank you. Ingat po. Happy weekend. Salamat. Yan. Si Professor Edmond Tayaw. Hindi po ako nagbibiro. Maliit pa ho ako ibig sabihin, bago-bago pa lang po ako sa ABS-CBN public affairs shows noon. Si Professor Edmond Tayaw, yung parang go-to guy natin. No? Dahil nga in fairness to him, very objective po. Well, sa bagay kasi, ang hirap na yung magsabi ng objective kasi pag kami sinabi siya na hindi swak doon sa panlasa ng ibang nanonood, sabihin, hindi, may kinikilingan yan. So, ayoko na magsabing walang kinikilingan. Basta bahala na kayo. Well, pinag-usapan po natin itong mga presidential interviews na to sapagkat ngayon pa lang gusto na nating magpanggap na marunong tayong mag-evaluate kung ano yung napapanood natin. Somehow, di ba, uso ngayon yung TikTok. Makakita ka ng mga 3-minute, 4-minute na parte ng interview. Mahirap mahirap pong mag-decide based on a soundbite. Ano? Kaya dapat talaga kung may oras po tayo, tama si Professor tayo, maging mapanuri po tayo. Ano? Kung sakasakali, hindi lang po dun sa kandidato, kundi pati na rin po sa tanong at pati na sa nagtatanong. All of us here, including myself, pati sina Ma'am Jessica, Tito Boy, and Jerry ba, and we are somehow considered as public figure. So kami po ay at your mercy. Kami po ay open to your scrutiny. Kaya po, ako po yung maasa na ito pong sitwasyon natin ngayon habang papalapit po yung halalan, by February 9, umpisa na po nung tinatawag na campaign period para po sa national level, bakbakan na yan. Pero bago pa dumating yung araw na yon,
kailangan tayo po ay nagiging matalino. Huwag tayong mag-share ng fake news. Ang ating gagawin ay ipakita natin sa maraming tao na tayo po ay nakakaintindi. Nakakaintindi kung ano yung ating pinanunood at pinakikinggan. At sana may the best man or woman win para sa kapakanan at kabutihan ng ating bayan. Huwag tayong magpapatayan dahil lang sa mga kandidatong tao. Okay. Paano? Thank you, Charles, Che, at saka kay RJ, at siyempre sa aking manager, si Mami Sel. Bye! Happy weekend! Woo! Zoe Taberna, Helga Taberna. Woo! Baka magalit. Kasi ganun na dati. No? Picture ka, ganun. Ngayon, pagka gumanong ka, BBM ka na rin. Ganun. Yee! Maraming salamat po sa ating mga taga-subaybay sa ating YouTube channel. Eto na, pinakahihintay nyo. At ang dami nagtatanong. Pagbibigyan namin kayo. Ang Tune In kay Tunying, may merchandise na. Yun! May unisex shirt, cap, pen, tumbler, notebook, at mask. Paano umorder? O paano? Order na! Happy weekend! Woo!